A blessed Thursday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo ay dadako ulit sa ating morning devotion. At ito na po ang summer. Yan, nararamdaman nyo na ba ang init? Ayan, ang pag-change ng weather, no? From malamig, tas ito na mainit na panahon. A blessed morning kay Pinsan Angelica, sa aking pinsan. Good morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa iyong tahanan. Kay Auntie, ayan, kay Auntie Helen, a blessed morning po sa inyo. Sa umagang ito, bago tayo magsimula, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang umaga na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa panibagong kalakasan na taglay namin. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay at panibagong pag-asa, Panginoon, na kaloob mo sa bawat isa sa amin. Ama, samahan po kami sa aming gawain sa umagang ito. Kasyahan mo po kami ng iyong banal na spirito. Gabayan mo po ang iyong lingkod na siyang magbabahagi ng iyong banal na salita. Tulungan mo po ako, Panginoon, na maibahagi ko ito ng may karunungan at kalinawan, Panginoon. Dinadalangin din namin na ingatan mo po ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling sa mga oras na ito. Saan dako man sila, Panginoon, dinadalangin namin na ikaw po nawa ang mag-ingat sa kanila, gumabay at tulungan mo na sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. At Ama, patuloy din namin binabanggit ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na nasa banig ng karamdaman at kung hindi naman ay may mga pinagdadaan ng mga suliranin sa buhay, ikaw po nawa ang sumama sa kanila. Haplusin mo sila at tulungan mong gumaling sa kanilang mga karamdaman. Tulungan mo rin, Panginoon, na malutas nila ang kanilang mga suliranin, Panginoon, at makilala na ikaw na aming Panginoong Diyos, ang aming healer, at ikaw rin ang may kakayahan na mag-solve ng anumang problema sa buhay ng kahit sino man. At Ama, muli patawarin mo rin kami sa aming mga nagagawang kasalanan, ito man po ay lihim o hayag. At ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, muli mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. A blessed morning din kay Ate Rose. Ayan, at sa lahat po ng kasama mo sa iyong tahanan. Ayan, good morning, good morning. Ang ating teksto na pagbabatayan sa umagang ito ay matatagpuan po sa aklat ng Isaiah, kapitulo 43, versikulo 18 hanggang 21, or sa English, Isaiah chapter 43, verses 18 to 21. Ayan, basahin ko po. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. The wild animals honor me, the jackals and the owls, because I provide water in the wilderness and streams in the wasteland. To give drink to my people, my chosen, the people I form for myself, that they may proclaim my praise. Ayan. Napakagandang teksto na ating nabasa. Basbasa nawa ng Panginoon ang pagkabasa, no, ng banal na kasulatan na ito, na siyang ating pagbabatayan sa ating devotion na may pinamagatang Move Your Fence. Ayan. Move Your Fence. Okay, eto yung gusto natin i-highlight dito sa ating nabasang teksto ay yung part ng See, I am doing a new thing. Yung nakasulat sa verse 19, no? See, I am doing a new thing. Yan. Ang ating Diyos ay ang Diyos ng bago, no? Pagbabago, no? Isa ito sa
gift niya sa atin. Meron tayo palaging bagong umaga, bagong pag-asa, yan. Gift niya sa atin. Kaya, ibig sabihin, napakaswerte natin, no? Dahil sa ating Panginoong Diyos, tayo ay palaging makaka-experience ng mga bago. Alam mo, naalala ko nung bata ako, no? Gusto ko dati laging bago yung gamit ko sa school. Kunyari pasukan na i-check ni mami yung mga gamit namin na pwede pang gamitin para hindi na kami bibili ulit sa susunod na pasukan. Pero minsan dahil nga gusto mo laging bago yung gamit mo, inaano mo na inaano mo na siya, yung ginagamit mo na siyang maigi para sa susunod na pasukan bibilangin ka ng bago. Ayan. Naalala ko tuloy yung kalokohan ko nung bata, no? Na gusto natin minsan laging bago sa ating sa umaga, no? Sa umaga pagkagising natin, gusto natin ng bagong simoy ng hangin. Ayan. Sunshine. At ang ating Panginoong Diyos ay laging nagkakaloob sa atin nito, no? So, dito sa ating morning devotion, na pinamagatang Move Your Fence, basahin ko po, no? The village vicar couldn't sleep. As World War II raged, he told a small group of American soldiers they couldn't bury their fallen comrade inside the fenced cemetery next to his church. Only burials for church members were allowed. So the men buried their beloved friend just outside the fence. The next morning, however, the soldiers couldn't find the grave. What happened? The grave is gone. One soldier told the reverend, "Oh, it's still there." He told him. The soldier was confused, but the churchman explained, "I regretted telling you no. So last night, I got up and I moved the fence." Ayun. Kaya pala, Move the Fence yung title ng ating morning devotion. So, nung panahon ng World War II, no, maraming buwis ng kanilang buhay, no, para ipagtanggol yung kanilang bayan. At nung panahon na yon, no, napuno na yung isang cemetery at hindi na nila pwedeng ilibing pa doon yung ibang mga kasamahan nila. So nilibing nila outside the cemetery, no. Ngayon, isang umaga, pagkagising nila, wala na doon yung grave o yung pinaglibingan nila ng mga kasamahan nila, no. Tapos, sabi nung isang kasama niya, "Hindi ko nasabi sa inyo kagabi." Sabi niya, "Andyan pa rin, nakalibing pa rin dyan. Kaso, ang minove ko, yung fence nung cemetery." So, in short, nilakihan niya yung area. Ayun, para kasama yung mga nila, no, yung mga kasamahan nila sa gera na namatay, no, andun pa rin sa loob ng cemetery. So, minsan yung perspective natin, no, yung kailangan magbago. Yung sitwasyon minsan hindi na nababago. Andun na yung sitwasyon. Pero yung perspective lang natin, no, katulad dito, yung mga kasamahan nila andun na. Andun na sa grave. Akala niya tinanggal yung grave at nilipat, no? Pero hindi, yung lugar lang pala, yung fence lang. So minsan yung perspective natin kailangan nating baguhin. At sa tulong ng ating Panginoong Diyos, mababago natin ito. Kasi nga, ang ating Panginoong Diyos, siya ay Diyos ng new beginnings. Yan. Ng bagong pag-asa. Sabi nga rito, "See, I am doing a new thing." No? So, ituloy ko pa yung binabasa ko, no? God may give fresh perspective for our life's challenges too, if we look for it. That was the prophet Isaiah's message to the downtrodden people of Israel. Instead of looking back with longing at the Red Sea rescue, they needed to shift their sight, seeing God doing new miracles, blazing new paths. Do not dwell on the past.
He urged them, "See, I am doing a new thing." Ayan. Yun yung nakasulat, yun yung binasa natin kanina. He is our source of hope during doubts and battles. I provide water in the wilderness and streams in the wasteland. Drink to my people, my chosen people. Ayan. Refresh with new vision, we too can see God's fresh directions in our lives. May we look with new eyes to see His new paths. Then, with courage, may we step onto new grounds, bravely following Him. Ayan. Napakagandang paalala sa atin sa umagang ito, no? How to have a new beginning. Naalala ko, no, kwento ko lang sa inyo, no, yung mga kaibigan ko nung ako'y nag-aaral pa, no, meron akong kaibigan, dalawa sila, kaibigan ko sila parehas, yung mag-boyfriend sila. So yung lalaki at saka barkada ko talaga yung babae. Tapos nung nag-break sila, no, sabi nung babae, isusoli niya na lahat ng mga binigay nung lalaki na mga letters, yung mga notes niya, no, yung mga gifts sa kanya, stuff toy, ganyan. Babalik na raw niya, inilagay niya na sa isang box. Pakisoli mo naman to sa kanya. Tapos, ngayon, sabi ko, tingnan ko muna kung nandoon siya sa bahay nila. So, pinuntahan ko. Sabi ko, dito ka, sabi ko, meron kasi akong dadalhin sa'yo. Sinusure ko lang na nandito ka. Sabi ko doon sa boyfriend niya, sa ex niya. Ngayon, sabi niya, ano yan? Yung ano ba? Sabi niya, parang alam niya na yung gusto niya isole sa akin, sabi niya. Oo, sabi ko, kasi sabi niya, kinausap niya ako kung pwede kong dalhin sa'yo. Sabi niya, pwede ba, Arlene, wag mo na lang dalhin sa akin. Tapon mo na lang, sabi niya. Pagka binigay niya sa'yo, itapon mo na lang, sabi niya. Tapos sabi ko, sayang naman yun, sabi ko, yung mga, stuff toy. Sabi niya, hindi kasi, sabi niya, yung time na yun, binigay ko yun sa kanya kasi, sabi niya, mahal ko siya. Sabi niya, yung time na yun yung totoo yung feelings ko na yun. Sabi ko kasi feeling niya hindi siya makaka-move on pag nakikita niya yung mga gamit na yun. Sabi niya, pero sabi niya, yun yung sobrang sakit sa akin, sabi nung kaibigan ko lalaki. Pagka ginawa kasi yan sa isang lalaki, parang gusto niyang gantihan, sabi niya. So gusto niya ba akong gantihan para maka-move on lang siya? Syempre hindi ako nakapagsalita. So pumunta ako dun sa friend ko. So sabi ko, nakita ko siya, and yun nga, sabi niya, kung gusto mo raw siyang saktan, sige, yun yung way mo para masaktan mo siya, kasi talagang masasaktan siya pagka binalik mo sa kanya lahat ng mga binigay niya sa'yo. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, paano ka mag-move on? Sabi ko, edi alalahanin mo na lang na ito'y magandang memories. Sabi ko, hindi mo naman alam yung future pero at least meron kang bagay na maaalala na maganda dun sa pagsasama ninyo. Sabi ko, ayan, bro mo, binilang kanya ng ganyan, sabi ko gano'n. So, tas umiyak siya, ang sakit kasi, sabi niya. Sabi ko, makakalimutan mo rin yan. Sabi ko, kasi syempre bata pa rin naman ako. Yun, ganun lang ako mag-advise. And, ngayon, nare-realize ko, ngayon kasi kumbaga happily married na sila both, and okay naman sila, naging friends naman sila. And totoo yun, no? Kasi minsan merong tendency na parang gusto mong maka-get even dun sa person na nanakit sa'yo. Parang feeling mo, yun lang yung way mo para magkaroon ka niya ng new morning, ng new beginning, pagka nagantihan mo.
pero yun yung maling perspective. Sa Panginoon, bibigyan niya tayo ng magandang perspective, no? Na tayo ay laging magkaroon ng bagong pag-asa, bagong umaga, at bagong future na tatahakin. Ayan. So, yun, naalala ko lang dito sa ating pag-aaral. Napakagandang lesson natin ngayong umaga nito na ang ating Panginoon, isa to sa regalo niya. Naalala ko nung nag-topic tayo ng December, puro mga God's gift, no? Isa pala to, no? Hindi natin naisama. Isa to sa God's gift, yung lagi tayong merong may bago, no? Lagi tayong nire-renew, no? Kung meron tayong past, na hindi maganda, sa Panginoon babaguhin niya, pagagandahin niya. Kung meron tayong sitwasyon na gusto natin kalimutan, sa Panginoon makakalimutan natin to, makakapag-move on tayo, makaka-move forward tayo. Ayan. So, muli, no? Ito ay nagbigay sa atin ng magandang pag-asa, no? Para sa ating buhay. So, bago tayo magtapos sa ating morning devotion, tayo muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakagandang aral na kaloob mo sa amin. Maraming salamat sa umagang ito, sa panibagong pag-asa, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyo lagi kaming merong new beginnings, merong new morning, Panginoon, para tahakin namin ang landas na inanda mo para sa bawat isa sa amin. At Ama, dinadalangin din namin na patuloy mo kaming gabayan at tulungan, Panginoon, sa lahat ng aming mga gawain, responsibilidad, at bigyan mo po kami nawa ng katagumpayan sa lahat ng ito, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, na lagi kaming maging karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, a blessed morning po sa bawat isa, at see you later sa ating evening devotion sa pangunguna pa rin ni Sister Joanna. Ayan, gumaganda lalo yung ating topic, kaya wag ninyong i-miss yung ating mga mga morning and evening devotion. So, see you later. God bless.